Halo, halo. Dali. Halo. Ayun, ayan na, may misis. Pasensya na kayo. Nakalimutan ko i-on ang aking ang aking mixer. O ito ngayon, at least 4 minutes, sayang ha. Anyway, ito po si Engineer or Dr. Toto Kausing, aka Toto Bunyog. Tayo po ngayon ay magbablog na naman patungkol po sa bilang follow-up ko sa vlog ko kagabi. So, ang vlog ko po kagabi ay patungkol sa tumanggap ng pagkatalo ang Smartmatic sa United States of America na kaso. Dahil sila po ay natakot sa mga ebidensya na pinresenta ng One American News Network. Ang kaso ng Smartmatic laban sa One American News Network ay sinisingil nila mula sa korte sa pamamagitan ng jury trial na dapat magbabayad ang One American News Network ng $2 billion. Magkano ang $2 billion kung sa peso? That is, kahit sa 50 na lang peso na kada $1, tatakbo po yan na 100 billion pesos. So, ganun ang sinisingil ng Smartmatic dahil daw nasira yung kanilang puri. Nung kasagsagan ng 2020 election sa Amerika ay sa Los Angeles County ay binabalita ng One American News Network na nandaya ang Smartmatic para maipanalo si Joe Biden. At siyempre pa, nagreklamo yung mga grupo ni Donald Trump. So ngayon, noong November 3, 2011, at 2021 rather, ay nagsampa ng kaso damage suit, defamation. Ibig sabihin, libel na civil case. Hindi, wala kasing libel na kulong doon eh. Hindi, libel na civil case na naniningil sila ng $2 billion. So, ngayon, itong nakaraang taon, ay nakakuha ng ebidensya ang One American News Network. Ang mga abogado nila ay pinatawag si Attorney Glenn Chong, nabalitaan kasi nila si Attorney Glenn Chong na may mga hawak na ebidensya laban sa Smartmatic patungkol sa ginagalawan ng Smartmatic sa Pilipinas. Nung dumating doon, naibigay ng mga ebidensya, lahat ng ebidensya ng TNTRAYO bit-bit ni Glenn Chong. Kagaya ng mga ebidensya pinakita ko kagabi na mga election returns, ang oras ng pagka-print ay mas nahuli kaysa oras ng pagpadala ng resulta. Ngayon, kung titingnan mo batas natin, Republic Act 9369, nag-utos po na pagkatapos maimprinta ang 8 kopya ng resulta o election returns na maimprinta sa kada presinto, saka pa lamang pwede magpadala ng resulta sa mga computer ng COMELEC. Ang unang papadalahan yan ay yung municipal at saka city board of canvassers computers o kung minsan tinatawag na tally computers, pagtatali ng mga resulta. So ngayon, kung yan ang utos ng batas, hindi pwede baliktarin na mas nauna ang resulta ay padala kaysa pagprinta. Ano pang basis diyan maliban sa sinasabi ng batas? Ang sinasabi ba ng batas po yan ay sinasabi niya na number 1, kailangan mo na i-check ng mga watcher at i-check ng mga teachers ang resulta, kung tama ba o hindi, kung may kontra. Ibig sabihin, bibigyan ng pagkakataon ang mga partido na kumukontra kung titingnan nila yung mga ebidensya ba ay tama. So, bago ako mag-proceed, so ibig sabihin, ano ba talaga ngayon palang pangyayari at natagpuan na yung oras ng printing ay mas nahuli ang oras kaysa pa oras ng pagpadala. So, ipapakita ko sa inyo yung batas para sabihin nila hindi ako nagsisinungaling. So, ito yung batas. (9369) Okay, sa section 22. Section 22, babasahin natin. Section 22B. Okay? Section 22B. Ayan. So number 1,
that this pertains to the election of local officials and members of the House of Representatives. So the first copy, so 8 kopya, no? 8 kopya. So first copy, ipiprint sa commission, ibibigay sa commission sa COMELEC. Ang first copy ibibigay sa Municipal Board of Canvassers. Second sa COMELEC. Ang third na kopya sa Provincial Board of Canvassers. Ang pang-apat na kopya ay sa mga NAMPREL, di ka PPCRB. Pang-5 kopya ay sa major party na mga dominant party, majority. Ang pang-6 na kopya ay para sa dominant minority party. Ang pang-7 kopya ay idideposito sa loob ng ballot box. Ang pang-8 kopya ay ikabit sa dingding ng eskwelahan, ng kwarto ng eskwelahan kung saan may presinto. At papayagan ngayon kung sino man ang gustong kumuha ng litrato ng resulta. So yan ang nakalagay po sa batas. So number 8, ang pang-8 kopya, ayun nga sa conspicuously wall, no? Na pwede rin makita kung sino man gusto magkuha ng litrato. Pang-9 ay pabibigay sa 10 accredited major national parties at excluding dominant majority and minority parties. So anyway, nakalagay dito sa after na paragraph 13 ng section 22. After that, may 2 paragraphs. Sabi niyo, within 1 hour after the printing of the election returns, the chairman of the Board of Election Inspectors or any official authorized by the Constitution, the Commission, shall in the presence of watchers and representatives of the accredited citizens' armed political parties, candidates, if any, electronically transmit the precinct results. So, ibig sabihin, electronically transmit the precinct results. So, within 1 hour, after, sinabi na batas, klaro, after, pagkatapos, kung sa Tagalog pa, 1 oras, sa loob ng 1 oras, matapos maimprinta ang mga election return, saka pa lamang ipapadala yung resulta doon sa Municipal at City Board of Canvassers at saka sa COMELEC at saka sa PPCRB. Yun ang nakalagay po sa batas natin. Hindi po ito maaring suwayin kasi itong batas na ito. So ngayon, pag lumabas po sa record ng tinatawag na election returns na yung oras na pag-imprinta ay mas nahuli kaysa pagpadala ng resulta, ibig sabihin, klaro na may daya. Hindi mo na pwede masabihin baka lang may daya. Hindi, sigurado na yan. Conclusive na may daya. Okay? So, ganoon lang kasimple yan. So, kung conclusive na may daya, ano dapat ang mangyayari? Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, iyan pinapakita ko lang muna sa inyo na yan ang batas natin. So, ngayon, kung titingnan mo sa YouTube, nagpaangat ang COMELEC ng kanilang sample, documentary, video sa YouTube na nagsasabi na ang pagpiprint ng national na kandidato ay 1 minuto ang abutin. At kung magpiprint naman ng local ay 30 seconds ang abutin. So, sa ngayon, sa utos ng COMELEC, hindi naman i-imprinta ang lahat ng 22 copies, kundi 8 copies lamang. So, sa makatwid, ilang minuto ang makakain sa pag-imprinta ng 8 kopya. Okay, 8 kopya ng national na kandidato, 8 kopya ng lokal na kandidato. Ngayon, kung 1 minuto ang national, ibig sabihin, ang kakainin ay 8 minuto. Pag pinintra mo na ngayon, i-imprint mo na ngayon yung local na 30 seconds, ibig sabihin, 4 na minuto ang makakain. So, matotal, ang kabuuang magamit mo ay 12 minutes. So, ibig sabihin, pag sinunod natin yan, at kung mabilis, na 12 minutes makukuha, mayroon pang sinasabi dito na sa batas na yung pang-8 kopya, yung pang-8 kopya, sinasabi dito, ay ilalagay sa dingding ng eskwelahan, sa loob ng kwarto ng eskwelahan kung saan may presinto para makuna ng litrato ng kung sino man ang gusto na kumuha ng kopya ng litrato. Okay? So, ganon yon.
So ngayon, siguro kung gusto ninyo, hagilapin ko rito sa YouTube ang COMELEC COMELEC demonstration video of printing of election returns. Hanapin ko kung meron ako makukuha. Siguro malamang ito na yon. May nabubuksan ako, pakinggan ko lang. Antayin lang sandali. Gusto ko lang may pakita to para yung mga nagdududa sa akin, mawawala yung duda nila. Hindi ito official ballot. Ang hinanap ko yung printing ng election returns. Anyway, wala ako nakita, no? Basta ang klaro diyan sa isang kopya ng resulta sa national candidates ay 1 minuto makakain. So sinabi ko na 12 minutes. So sa makatwid, last election noong May 9, 2022, ang election ay inutos na matatapos alas 7 ng gabi. So magandang hapon sa Kabunyog kay Kabunyog John Kabinbin. Tapos kung inutos na inutos na pag matapos ang eleksyon sa butuhan sa alas 7 ng gabi, saka pa lang pwede mag-imprinta ng resulta. Tama? Okay. So ngayon kung pag-imprinta ng resulta, ibig sabihin susukat ka ng 12 minutos na kakainin mula sa alas 7, sarado. Ang alas 7 na pagsasara ng presinto po ay kahit sabihin na natin alas 5 wala nang pumapasok na botante, hindi pwede magsara ang presinto. Nasa batas kasi na sundin ang resolution ng COMELEC kung anong oras ang inutos na magsara. So kung may dumating alas 6, pabutuhin pa rin. Tapos kung may sitwasyon kagaya ng maraming botante sa Metro Manila, karamihan, ay kung alas 7, marami pang pumipila, pabubutuhin lahat na nakapila. Kasi bawal po sa batas, ikukulong ang mga teacher na hindi magpapabuto. Kasi criminal offense yung bawalan ng tao na bumuto. Okay? So ngayon, sabihin natin alas 7 natapos, mga alas 5, alas 6, wala nang po dumarating na botante. So alas 7 nagsara. Pag nagsara ng alas 7, sabi ko kanina, ang unang gagawin nila ay gagawa ng minutes. Gagawa ng minutes ang teachers, tapos papirmahan sa mga botante na nandoon. Hindi botante, watchers. Okay. Ililagay kung anong oras nag-umpisa ang botohan. Ilalagay kung ilang tao ang rehistrado na bumoto sa presinto na yon. Ilalagay kung ilan ang sumipot para bumoto. Ilalagay din kung ano ang serial numbers ng mga official ballots na binigay ng COMELEC. Mula sa anong serial number hanggang sa anong serial number. At ilagay din ang serial numbers ng lahat ng baluta na nagamit. So, sa tingin mo kaya, pagkatapos niyan, ilalagay din, sulat din mga insidente at kung anong oras natapos. Kung may halimbawa, may nagreklamo, kung may nag-assiste sa mga bulag, pipi na botante, o di kaya nag-assiste sa mga no read, no write o illiterate, isusulat din sa minutes. Kasi siyempre dapat tao mismo ang bumoto, siya lang mismo makakasulat sa kanyang baluta. Pero sa panahon, sa sitwasyon na may bulag, may pipi at bingi, sila ay asistihan ng kanilang pinili na mag-assiste sa kanila. O ang tawag dyan sa English, assistor. Isulat lahat yan. So sa tingin ko, bilang pagtingin sa aking karanasan sa paggagawa ng minutes, ay mga hindi 10 minuto
ang makakain, kulang pa para matapos ko may sulat ang lahat ng minutes. Pagkatapos ko isulat lahat ng minutes, papipirmahin ko lahat ng watchers. Papipirmahin din lahat ng teachers. So pagkatapos doon, saka pa lang pwede magsimula ng imprinta. So pag imprinta, so 10 minutes, sabi ko na 12 minutes ang makakain. So 12 minutes plus 10 minutes, 22 minutes na ang makakain. So sa 22 minutes, ibig sabihin, pinakamaaga na magpadala ng resulta ay 7:22 minutes. 7 ng gabi at 12 at 22 minutos sa gabi. Yan pinakamaagang resulta. Bagkus, ipakita ko sa inyo mamaya, ang unang mga resulta sa talaan ng COMELEC ay dumating 7:08. Ibig sabihin, hindi yun mga resulta. Hindi yun ang galing sa mga botante natin. Hindi po yun ang galing sa ating mga presinto. May ebidensya tayo dyan. Ang ebidensya po talaga natin, mismo ebidensya ng COMELEC. Wala po akong inimbentong ebidensya rito. Next. Tapos, ang ginawa ng COMELEC ay nagkaroon sila ng tinatawag na random manual audit. Pero bago tayo tutungo sa random manual audit, nais ko lang muna sasabihin sa inyo na dapat asikasuhin itong ating sistema ng botohan sapagkat ito po pinaka-importante sa kahit anong bayan na demokrasya. So ngayon, para makasiguro tayo na ang ating mga opisyal na nahalal ay marunong gumalang sa mga botante, ang tanging paraan lamang po ay kailangan mabilang ng tama ang mga boto. Kagaya sa Amerika, kunting reklamo lang ay magre-resign ang mga opisyal ng bayan nila. Kasi takot sila sa mga botante. Alam nila na mga botante ang nagdedetermina kung sinong panalo. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang nagdedetermina ay daya. Sa 2022 na eleksyon na nakaraan, ang nangyari diyan, Smartmatic ang gumawa ng boto. So kung Smartmatic ang gumawa ng boto, expect na mga mayabang mga opisyal natin. Wala silang, hindi nila respituhin mga botante. Kagaya niyang ginawa ni Sara Duterte na humingi ng confidential fund. Wala siyang pakialam kasi unang-una, at the back of her mind, sabi niya, kung magagalit ang mga botante sa akin, total, Smartmatic naman ang bumuboto. So, paghingi niya ng confidential fund na 500 million sa kanyang Office of the Vice President, ay nagalit siya, hinarangan siya. Ang katwiran naman kasi pagharang sa kanya, ay hindi niya na ipapaliwanag pa kung paano niya ginasta yung 125 million na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos noong December 2022. At inubos niya ng 11 days hanggang December 31, 2022. So, ibig sabihin, kada araw, ang pwede niyang gastusin ay 11,333,000 pesos. So, paano na mapaliwanag? Hanggang ngayon, hindi pa niya napaliwanag. So, ibig sabihin, sinasample ko lang, hinahalimbawa ko lamang si Sara na isa sa mga bully ng mga opisyal ng bayan, ay dulot yan ng katotohanan na alam nila ang bumunto sa kanila ay hindi tao. Ganun lamang kasimple. Ganon din ang ginagawa ni BBM. Kaya kumbaga, kung ano naman ginagawa niya mga kabulastugan, ay at the back of his mind, hindi siya natatakot kasi ang bumubuto sa kanya ay Smartmatic. Tapos, ganon din ang mga ginagawa nila ni Duterte. Kasi sa ngayon, sa totoo lang, yung 2019 na elections na nanalo yung mga lahat ng administrasyon ng kandidato pagka-senador na utso diretso lahat ng opposition, ay Smartmatic din yun napapanalo doon. Tapos, yung pagpanalo ni Bongbong na 31 million at saka ni Sara na 32 million noong nakarang eleksyon, ay si Duterte po yun ang nagkipag-usap sa Smartmatic. Tinapos na lamang ni Lisa Araneta Marcos. So kaya ganun kayabang yan sila ni Duterte kung magsalita. Wala silang takot sa mga botante. Bakit sila matatakot sa botante? Hindi naman botante bumoto sa kanila. Alam naman nila yan. Ganun lamang ho kasimple. So ngayon, mamaya, ipakita ko sa inyo mamaya ang ebidensya kung paano ko masasabi na meron talagang solid evidence na nagdaya talaga. Smartmatic ang binasihan. So ngayon, ang tanong, unang tanong,
Yung Smartmatic ay yung COMELEC, natandaan ninyo na nagsampa ng kasong disqualification ang grupong Tiin Trayo. Sila ni Mr. Frank Isaac, si Mr. Gas Lagman, at saka si retired General Eliseo Rio na dating Secretary ng Department of the Interior, Department of Information, Communications and Technology. So ngayon, ang kanilang sinampang disqualification, di pinapadisqualify nila po ang Smartmatic at nanalo naman sila. Ang problema lamang dito sa COMELEC, ang ginawa nila, yes, pinaboran nila sila ni General Rio, pero ang ginawang katwiran ay iba. Hindi yung katwiran na nilagay nila ng Tiin Trayo doon sa kanilang petition. Ang katwiran na nilagay nila sa petition nito para ipa-disqualify ang Smartmatic ay yung mga pandaraya na nangyayari kagaya niyan ng ang nangyari, mga boto na binilang sa kanila ni Bongbong Marcos ay nanggaling sa isang makina lamang na may numero na 192.168.0.2. Bakit? Anong diferensya dyan? Kasi ibig sabihin ay nanggaling doon sa isang makina lamang ang boto na binilang. At dapat, kung susundin natin ang batas na Republic Act 9369, na binasa ko pa Section 22 nagsasabi na sa loob ng isang oras matapos ang eleksyon ay mag-imprinta muna sila. Mag-imprinta ang mga teachers ng resulta. Pagkatapos na ma-imprinta ang 8 kopya, saka pa lang sila magpadala. So yan, ngayon nakikita kung ipadala galing sa kada presinto, kada makina ng computer po sa mga presinto ay iba-iba ang numero. So kung iba-iba ang tinatawag na numero, yan ang tinatawag na Internet Protocol Address Number. So kung iba-iba at kung merong 107,000 na election na makina sa buong Pilipinas noong 2022, ay dapat 107,000 din na numero. Diba? 107,000 din na numero para sa 107,000 na makina ng kada presinto. Ang nangyari, isa lang numero. Hindi 107,000 na numero. Isa lang. Ang numero ay 192.168.0.2. Ibig ba sabihin yan, nanggaling sa mga presinto, simula sa Apari hanggang Tawi-Tawi, at pumunta muna sa isang makina na 192.168.0.2 bago itinapon ng makina na yan, 192.168.0.2 sa computer ng COMELEC, at ang tatlong uri ng computer ng COMELEC na pinagpasahan ay Municipal or City Board of Canvassers na computer kung saan itatali doon ang mga boto. Next is ipadala direkta sa COMELEC National doon sa para gagawin nila kanilang record o backup copy. Ang pangatlong kopya ay ipadala nila sa PPCRB, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. So, at yun naman, ang ipadala sa computer ng PPCRB na noong 2022 May ay inilagay sa University of the Philippines, University of Santo Tomas, ay yun ang pagbabasihan ng mga news outlets ng ABS-CBN, GMA7, Rappler, TV5, Radyo Bombo, Radyo Bandera, kung ano pa. Doon sila kukuha ng resulta sa PPCRB na pangatlo. So ngayon, dapat, sabi ko nga, dapat manggagaling direkta, ayon sa batas, manggagaling direkta sa mga presinto natin. Papunta sa Municipal or City Board of Canvassers, papunta sa PPCRB, papunta sa COMELEC National. So, sabi ko kanina, kung sinunod ang inutos na batas, ay magkakaroon ng pagpadala ng numero ng mga makina na 107,000 na numero na magagaling sa mga kani-kanyang makina mula sa mga presinto sa Apari hanggang sa Tawi-Tawi. Ang nangyari, ulitin ko lang, na ang pinanggalingan lumalabas sa ebidensya na
talaan o record na in-upload ng COMELEC ay isang makina lamang, isang numero lamang pinanggalingan, 192.168.0.2, na ang ibig sabihin ay isang makina lamang ang pinanggalingan. So tanong ko kanina, pwede ba mangyari na bago tinapon sa mga computer ng COMELEC ang resulta kada presinto, tinapon pa ba muna doon sa makina na may numero 192.168.0.2? Yan ang tanong dyan. At bago itapon ang 192 ng makina na 192.168.0.2 sa mga computer ng COMELEC? So, yan ang pangalawang tanong. Ang sagot ko dyan, sa mga ebidensya na nakuha, ay hindi po siya nagpapakita na mula sa presinto, tinapon sa isang makina na tinatawag ni Garcia, na Chairman Garcia na gateway. So, kung tinapon doon, ay dapat ang aking katwiran ay ang aking ebidensya kung bakit hindi mangyari ay yung pag-imprinta, yung resulta na inimprinta, dapat magpapakita na ang oras ng imprinta ay dapat mas nauna ang oras ng imprinta kaysa oras na pagtanggap ng isang makina. Sa halimbawa, pagpalagay natin isang makina, 192.168.0.2, dapat mas huli ang oras ng pagtanggap kumpara sa oras ng pag-imprinta. Ngayon, lumalabas sa aking ebidensya na hawak ay ang oras ng pag-imprinta ng mga resulta sa kani-kanyang presinto na nakuha namin ay mas huli. Meron dyan alas 9, pero dumating na alas 8 o alas 7 o alas 7:30. Ibig sabihin, ang pinanggalingan ng boto na ipinasa muna sa makina na 192.168.0.2 ay hindi nanggaling yan sa mga presinto natin. Kumbaga, gawa-gawa na nila yun. Ang tawag dyan sa English, pre-program. Inimbento na nila yun kung ilan ang botante sa kada presinto at nag-aantay nila sila ng oras at i-upload. Ganon po yun na nangyari dyan. So ngayon, ang ginawa naman ng COMELEC para mapagkapaniwalaan sila, gumawa sila ng tinatawag na random manual audit. Ano ba yung random manual audit? Pag tinignan mo yung batas natin na Republic Act 9369, basahin natin 9369 para hindi ako nagmamarites sa inyo. Ang nakalagay po dito sa random manual audit ay napakaluwag. Hindi nagdetalye ang batas kung paano gagawin ang random manual audit. O, yan ha. Section 26 which says that Section 24 ng 9369 9369 na Republic Act. Sabi niya, a new Section 29 is hereby provided to read as follows. Section 29, Random Manual Audit, where the AES, ibig sabihin ng AES, Automated Election System is used, there shall be a random manual audit in one precinct per congressional district. Yan ang detalye, isang presinto sa isang congressional district, randomly chosen by the commission in its province and city. And any difference between the automated and manual count will result in the determination of root cause and initiate a manual count for those precincts affected by the computer or procedural error. Ganun lamang kasimple. Kung sa Tagalog pa, Tagalogin natin para maintindihan ng mga kababayan natin na hindi masyado nakaintindi ng English. Random manual audit. Kung ang gagamitin na eleksyon na sistema ay automated election system, kailangan magbuo ng tinatawag ng random manual audit. Ang ibig po sabihin ng random manual audit, yung bubuksan ang mga presinto, ang ballot box, kukunin ang mga baluta at bilangin. Tingnan ang mga boto ulit kung tumugma ba sa resulta na pinadala sa election returns. So, naintindihan nyo ba? So, kung tumugma, ibig sabihin, tama. Okay? So, ngayon, at dahil ang mga baluta
na kukunin dyan sa manual audit sa ballot box ay ang pinagbasihan din ng resulta na pinrint electronic at pinrint at pinadala through electronic means sa lahat ng computer ng COMELEC, dapat 100%. Di ba? Tama. Di ba? Kasi kung halimbawa, 100, sabi natin 100 ang baluta na hinulog sa ballot box. So kung 100, dapat pag kinounter-check mo o binangga mo yung resulta na hawak ng COMELEC, dapat 100 din ang bilang ng mga baluta, ng mga official ballots. Di ba? Tama? So sabihin nila, ang lagi katwiran nila ni George Sherwin Garcia, bakit pa natin pagdududahan ng eleksyon natin nakaraan? 99.9% naman accurate. Hoy! Ano bang lohika ninyo? Ang logic po dyan ay ganito. Kung 100 ang balota na pumasok, na pinasok doon sa ballot box, pagbilangin mo manual, dapat 100 din. Hindi pwede sabihin 99 lang. Asa ng isa? Kung nawala ang isang balota, ibig sabihin, hindi yun resulta. Simple, di ba? So kahit masabihin natin 99% accurate, sabihin mo 99% accurate. Pero kapag may isang baluta na nawala, ibig sabihin, ang resulta na pinadala galing sa computer, papunta sa computer ng COMELEC, ay hindi yon resulta. Daya yun. Dapat kung 99 ang baluta na nakapasok sa loob ng baluta, ay 99. 99 din dapat ang total ng baluta na makakarating doon sa computer ng COMELEC. Di ba? Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, sa report ng COMELEC, ang report mismo ng COMELEC ang magpapatunay ang aking hawak na ebidensya, an evidence beyond reasonable doubt that they manipulated the elections in May 9, 2022. Ulitin ko lang, sa random manual audit, nag-report sila, and we are announcing to the whole world that after the counting of the actual ballots inside the precincts and inside the ballot boxes in each precinct, we produced that 99.9% accurate. Tapos, binilang nila ang boto ng presidente, vice president, mga senador. So, sinabi na 99.9%. Sabi ko, dapat 100% parihas ang tugma. Kung nakuha ni Bongbong sa 100 na baluta, kung nakuha ni Bongbong ay 60, dapat 60 din ang baluta na makikita mo na nakaboto sa kanya. Hindi pwede 59, sabihin mo, 59. So, 99%. Eh, di ba, ganun ang logic natin? So, ibig sabihin, kung may pagkakaiba, kahit 0.1% lamang, ibig sabihin, ang resulta na dumating sa COMELEC ay hindi yan ang resulta. Hindi yan ang resulta ng totoong boto na laman ng totoong baluta. Ganun lamang kasimple. Ay, nako. So, ito ngayon, ipapakita ko ang mga report, na nagmamayabang sila na 99.9%. Ang report nila na 99.9%, ito mismo yung ebidensya na namirong dayaan. O, tingnan natin. Ayan. Yan, ang report ng COMELEC. 99.9% daw accurate. Dapat, sabi ko nga, ibig sabihin na wala yung 1%, ang 0.1%, saan napunta? Kung hinagkaiba yan, ibig sabihin, hindi yan. Hindi yan ang election returns, ay hindi yun ang nagre-representa kung ano ang laman ng ballot box. Ganun na kasimple. So, ngayon, nakita nyo? Ako ay nagsasabi, ginagamit ko lamang dito ang aking lohika bilang logic sa isip ko. I'm sure, magbabasa ako dito kung sino man ang makapagsabi ko anong inyong comment dito. Do you agree with me with my argument na dahil ang ni-report inamin ng COMELEC ay hindi 100% kundi 99.9%, ibig sabihin yan kung ano ang laman ng baluta ay
Ibig sabihin ba niyan, ang report ng resulta ng eleksyon na binigay sa COMELEC ay hindi iyon. Kumpara sa baluta na kung ano talaga matagpuan mo sa baluta. O ngayon, sabi naman ang mga comment dito na si Arraos, dapat may pakita sa Supreme Court ang daya nila, ma-print out ang ebidensya, attorney. Yun, ito na nga. Kaya nga, naasar lang ako kasi ang mga nagsampa ng kaso ay ayoko sabihin. Mukhang may pagkakamali mga abogado nagsampa. Kaya magsasampa na rin ako talaga ng kaso nito sa COMELEC. Ako ito, baki isa kayo sa amin na patalsikin si BBM. Ito naman, si Binbin. Gandang hapon po, Engineer, Attorney Kausing, mabuhay po kayo. Jose Cabog, DDS not to be trusted anyone. Duterte Alliance not fit at all times. Si Aljan Angeles, salamat po sa lahat. Natuto na kami. Okay. Ako ito, ginamit nila si Sara. Tapos ako ito, grabe si Bangag. Ako ito, BBM Mandaraya, JC Garino, Good Day, Kabunyog, may Senator Toto Kausing. Salamat. Aljon Angeles, yes po, ako ito. Ang mga DDS ay nakikiisa sa laban ng mga Pinks. Ricky Mantili, good afternoon, Attorney Engineer Toto Kausing, Senator ng Masang Pilipino. Ako ito, Pinks and DDS should unite to kick Marcos out of the palace. Lerms Bico, BC, ang dami-dami ng ebidensya, sandamakmak ng ebidensya, ayaw pa rin hatulan ng tama. Null and void ang Minay 2022 election, kaya ikaw, pambato naming Senator 2025, Dr. Engineer Toto Kausing, para wakasan na ang mga kurap at balahura sa gobyerno. Jenna Watanabe, good afternoon, Attorney Kausing. Ako ito, Marcos, may history talaga sa Pandaraya, unlike Duterte. Si Imelda Talaogon, good morning, afternoon, Engineer Toto Kausing. Ako ito, napakalayo ng Duterte sa mga Marcos. Tapos Rosemary, hindi lang si Marcos, lahat ng mga nanalo kuno 2020 election ay dapat maimbestigahan. Tolitz Calderon, hybrid election engineer. But how about vote buying? Problema din yan. Hindi bali ang vote buying, at least nakita natin boto nila. Rosita Modina, dapat hybrid na ang election upang hindi na tayo madaya ulit ng COMELEC. Bung Topas, Sir Toto, ginawa na yan 2019 kaya nanalo si Bato at Go. Walang makalata kaya inulit 2022 kaya nga di sumali sila sa debate. Kasi tama, kaya hindi sumali si BBM sa debate kasi alam niya hindi naman yun ang eleksyon pagbabasihan, kundi Smartmatic. Paano pag naging number 1 si Ruben? Sige nga, sino ba yung maniwala dito pag number 1 yan? So ako ito, pati kaalyado ginigipit nila. Ako ito, grabe sa pambabalahura ang mga Marcos. Ako ito, kailangan mag-step up si Sara dahil kailangan natin ng unifying leader. Marilo Fabian, kaya nagkaganitong bansa natin sa mga kalukuhan nila. Ako ito, madami yung kanil. Si Rosemary naman, kaya lang Toto, bakit tahimik ang mga tao tungkol dyan? Sana ipaglaban natin ang katotohanan. Alam mo kung bakit tahimik? Hindi kasi nila naintindihan at hindi nila alam. Kaya ngayon, ang papel ko, ipaalam at ipaintindi sa inyo. Ito na yun ang mga ebidensya. Aljon Angeles, yan si katotohanan. Tapos, Romel Bengson, hybrid election 2025, patriotism, katotohanan. Iboto lahat ng bayan para sa tunay na pagbabago. Mabuhay ka, Kabunyog, Dr. Engineer Toto Kausing. Alam mo, para sa 2025, para magbago ang Pilipinas, lahat ng bago na kandidato, iboto nyo. Kahit sino mas lang, kahit kilala nyo hindi. Marilo Fabian, kaya dapat na magiging manual na lang ang butuhan para maipanalo ang pinili ng tao. Jose Cabog, ingat tayo sa eleksyon na darating, mas kawawa tayo pag sila mandaya. Ulit tiyak, lalo tayong maghirap at marami po ang mamamatay na mahirap sa ganti nila, sa galit ang pagkatao nila. Danny Santos, di ko akalain ang Smartmatic pala ang nagdesisyon kung sino ang mananalo sa isang election. Sobra kahayupan ito. Tapos Julia Podes, LB Fulgencio, dapat po pala katoto na wag na mangampanya sila BBM at Duterte. Sayang lang nga gastusin nila. Total Smartmatic naman ang papanalo sa kanila. James Addison,
Kaya nga hindi nakapurma si PBBM sa mga Duterte kasi may lihim silang ginawa noong presidential election 2022. Rosemary, dapat ang katotohanan talaga ang mananaig kung sino ang totoong mananalo. Dapat siya ang upo sa posisyon na nararapat. Marilo Fabian, maliwanag na niloko ang sambayanan ng mga politikong ito. Jelly Robles, hello Engineer Toto, watching from Singapore. Maayong hapon. So, Evi Fulgencio, Dok Toto, mahusay kayo magpaliwanag, hinintay nyo mabuti, hinimay-himay nyo mabuti. So, Evelyn, magtiwala po tayo sa ginawa ng COMELEC. Magtiwala pa, hindi na ako naniniwala po. Hindi na ako magtiwala, hindi rin maniniwala. Jericho Lonstedt, tama yan, Doc Housing. Tinatago talaga ng COMELEC ang totoo at pandaraya sa nakarang eleksyon. Sana konsensyahan silang lahat na ma-realize nila di sila makapagtago sa hustisya. Gregory Babaran, labag sa karapatan ng mamamayan ang AES. Walang transparency ang bilangan at transmission ng election result. Sherlyn Vitalvero, good afternoon, Dr. Toto. Dapat po talaga hybrid election na sa Pilipinas. Milyones na pera na sasayang lang pangbili ng BCM. Mas maliit ang gastos kung dagdagan na lang ang mga precinct, dagdagan ang mga teachers at na mamamahala sa mga presinto at dagdagan ang kanilang sweldo sa simula ng butuhan hanggat sa matapos ang pagbibilang. Stay safe to all. Tapos Conrado Odart, the use of smartmatic machines created and produced two rigged elections, the 2020 presidential elections in the USA and in the 2022 elections in the Philippines. Now that you have found these undeniable proofs and evidences that the smartmatic machines was used to rig the two elections, therefore, you and your fellow complainants on the BBM election should be pursued once again, and the Supreme Court of the Philippines must be informed of these anomalous results of the elections due to the use of. Aljon Angeles, Gregory Babaran, Edward Aquino, Yoyong, Mabuhay Kabunyog, Dr. Toto, Eden Ao, tapos June Kabinbin Kabunyog, Maria Bilenda Sibalya Kabunyog, Desit, Jefferson Chioko, Gregorio Babaran, Mike Salazar, Marilo Fabian, Mike Salazar, Aris Macabulos, Mayap Agat Panapon, Agapito Pabon, magandang hapon. Po, watching kami, Senator. Salamat. Hakbang ng matatapang para sa inklusyong Pilipino. Magandang hapon. Tapos, Henry Tesner, Pio Torrecampo, Frank Abella, Marilo Fabian, Calvin Hermo, Norman Alvarez. Tapos, ayun pala, mga walang sansa ko kay JC Llagas, Adela Palangka, magandang shout out sa inyo. Nathan Alvarez, Marilo Fabian, Henry Taburada. Tapos si Edgardo. Tapos Marisa Garcia, si Adela Palangka ulit. O sige, patuloy tayo. So, nais ko lang, bago patuloy, nais ko lang iklaro dito. Sa report ng COMELEC, sa kanilang pag-check, random manual audit, ay pinilabas ko ang batas. Ang batas ay hindi klaro sa pagsasabi kung paano gagawin ang random manual audit. Okay. Nais ko lang i-discuss itong random manual audit na ito na may kulang ang batas sa paggagawa. Ano ang ginawa? Bakit kulang? Basahin natin ulit. Nakalagay sa random manual audit na kung gagamitin daw ang automated election system, ay magkakaroon ng random manual audit sa isang presinto kada isang distrito na random ang pagpipili. Ang pipili, komisyon, ibig sabihin COMELEC. Dito palang mali na ang ginawang batas. Bakit? Siyempre, pag magdaya ang COMELEC officials, depensahan nila ang kanilang pandaya. So, paano man depensahan kung sila rin na mag-check? Diba? Alingin niya? O paano mo na malaman na ngayon kung tama ito? Kasi siyempre, depensahan ng COMELEC na tama sila. Kung sila naman ang mamimili, kung sino mag-check, kung aling presinto ang pipiliin na para ibuksan, ay siyempre, depensahan nila kung ano na yung pinurma nila presinto, yung pipiliin nila. Ganoon na kasimple. Kaya nataalala mo ba sa report doon, ang kumontrata po sa lahat sa pagdadala ng lahat ng mga paraphernalia ng elections, kagaya ng balota, gaya ng ballot boxes, election, lahat-lahat, at pagdala sa kada presinto at pagpababalik mula sa presinto, ibalik sa Maynila, ay ang
F4 Logistics na pag-ari ni Dennis Uy. Ang F4 Logistics na pag-ari ni Dennis Uy, ang kanyang headquarters sa kanyang warehouse ay nandoon sa Cavite. So ngayon, nung araw ng eleksyon na yon, yung tagtapos ng eleksyon, di ba maraming report na nakita na mga ballot boxes na nakita, mga election paraphernalia na nakita, tinatapon sa basurahan? Hindi kaya yun ang totoong mga eleksyon at pinalitan ng mga nakaprograma na mga resulta para yun ang bitbitin, dadalhin para ima-manual audit? Walang yan malamang ang nangyari. So, nakita natin na unang-una ang mali ng batas. Kaya, magsasampa ako sa Supreme Court na baguhin ito. Dapat, kasi ang nangyari dito, ang COMELEC para siyang treasurer, may hawak ng pera. Ang auditor na mag-check kung paano ginasta ang pera, ay COMELEC din. Ibig sabihin, ang treasurer tsaka COMELEC, ang treasurer tsaka auditor, isa lang. Hindi pwede, dapat iba yung auditor. So, nangyari dito, COMELEC ang nagpapagawa sa pamamagitan ng paggamit ng Smartmatic, sila nagpapabilang ng mga boto, at kung chichikin kung tama ang bilang, sila rin, mali. So, yan mali ang batas, Section 29. Okay, ito magiging subject matter ngayon ito ng aking pag-petition sa Supreme Court. Susulat ko na dito. Section 29 or 22 of RA 9369. Yan. Kailangan mag-petition ako, pababago ito. Petition sa Supreme Court, babaguhin ang batas nito. Dapat, ang mag-random audit ay ibang tao. Dapat gilagay doon, dapat ang mag-random audit ay mga kasapi ng partido, mga tao. At yung mga kasapi ng partido, sila yung magdetermina kung paano gagawin. Ang problema ng pangalawang problema sa batas na ito ay hindi nagdidetalye kung paano gagawin ang pag-manual audit, ang pag-manual count. So, ibig sabihin, binigay ng buong buo sa COMELEC kung paano gagawin. Which is, ang tawag namin dyan, undue delegation of powers. Which is unconstitutional. Pagka ganon, dapat palitan yan. Kasi pag binigyan mo ng kapangyarihan na walang limitasyon, mag-abuso. Kaya inabuso na nga ng COMELEC. Sa pag-abuso ng COMELEC, ay ang kanilang pakay ay matabunan ang pandaraya. Kahit gano'n na nga, lumusot pa rin. Dahil may Diyos bakit ko nasabi na lumusot? Sapagkat, bakit lumusot? Kasi lumabas na ang kanilang napili na minaniobra ng mga ballot boxes na pinalitan ng mga baluta ay lumalabas na hindi pa sa 100%. Dapat 100% ang pag-batch. Hindi pwede lang 99.9%. Ulitin ko lang, ibig sabihin 100, hindi pwede mangyari na nawala ang isa. Kung mayroong 100 na baluta sa loob ng kanilang isang presinto, pag binuksan mo, dapat ikumpara mo sa automated counting, dapat parehos din, dapat 100 ballots din ang nakalagay sa ating resulta. Ang nangyari, 99.9, may nawalang isang baluta. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, iba na yun. Hindi na yun yung original. Hindi na yun ang genuine. Pinalitan na. Ganun lang kasimple. Okay, are you still with me? Okay. Basahin ko muna yung bagong comment. Learns BC. Malaking bagay ang pakikiisa ng mga nakakaunawa na dapat magsalita. Makakomento kasi sa iba, evil triumphs when good men do nothing. Tama po kayo. Therefore, we must do something. Support Toto Kausing, 2025, Senator. Tatakbo talaga ako pag senador. Hindi ko nahiya pagsabi. Kaya bakit ako mahiya? Kasi unang-una, pag hindi ako tatakbo, sino naman nasa natin? Sila uli. Na binababoy lang mga batas. Kagaya nito, paggawa ng batas ng election law. Binababoy. Gagawin pa kung sino mag-check ng trabaho ng COMELEC. COMELEC din nilagay mo mag-check. Oh. So, Lerms BC, malaking bagay ang pakikiisa ng mga nakaunawa. Nabasa ko na yan. Si Josie Istoso, attorney, hindi masabi-sabi ni Digong na dinahin ni Marcos ang election 2022 dahil
kasama ang anak niyan. Tama. Kasi kahit si Atty. Glenchong hindi niya masabi-sabi na si Sara dinaya. Alam naman yan, dinaya pa pati kay Sara. Kaya kakampi niya kasi si Duterte. Cecil Esquivel, Dr. Toto Kausing, good day, tama po kayo. Totoong naglubid ng paliwanag si Garcia ng COMELEC ng 2022 election na wala po approved procedures gumamit ng modem using one IP address. Totoo violation yan. Itong si Kwan, naalala ko, Cecil Esquivel, naalala ko sa Senate hearing ng 2024, September 14, 2023, ay tinanong si Garcia ni Coco Pimentel, paano mo maipapaliwanag na iisa lang ang IP address na lumalabas na ginamit? Sabi niya kasi nagpumalit na ng 4G yung Globe, yung Globe. So kailangan bibili kami ng 20,300 na bagong modem. Ngayon, ibig mo ba sabihin yung modem na binili mo, iisa lang IP address nila? Alam mo, walang alam sa IT, tapos oo. Tapos paano, bakit iisa lang ang gateway? Ngayon, ang problema dito ni Garcia, nahuli siya sa sarili niyang bunganga. Bakit? Para mangyari yun, para maging legal yun, sinasabi niya, dapat magkaroon ng tinatawag na equivalent resolution ng COMELEC. Ang problema, wala kayong ipinakitang resolution ng COMELEC para i-authorize yung pagbili ng bagong modem na 20,300. Para i-authorize yung paggamit ng isang makina, gateway daw. Walang may pakita mga resolution. Kaya talagang dinaya tayo. So, sino pa? Tama, Sir Toto, ibubuto kita, pati si Sir Inso. Tama po. Salamat po. Minga at Adchaw, maraming salamat. Low budget Ligo, corrupt Smartmatic, dapat So anyway, proceed tayo. So ngayon, ang ginagamit na random manual audit ay mali, hindi ba tama? Ngayon, siguro ipakita ko lang sa inyo kasi isang oras na tayo. Madalian na lang, napasada, kung ano mga ebidensya ko, ipresenta ko na lang sa sunod. Kasi ang tawag nito, medyo na tayo. Kinakapos ng oras. So anyway, nais ko lang ipakita sa inyo itong mabilisan. Ang pinakamatinding ebidensya na talaga may daya. Na sinasabi ko kanina na kung nasunod ang batas, dapat mas mauna ang pag-imprinta ng resulta, ang oras ng pag-imprinta ng mga resulta kaysa pagpadala ng resulta sa mga computer ng COMELEC. So ito yon. In-scan ko yung yung page ni General Rio. Okay, nakita ko na, no? Okay. So makita nyo, yan ang page po ng General Rio. Dadalhin ko kayo doon sa ebidensya para magpapakita na mas nauna pa napadala ang resulta kaysa pag-imprinta ng resulta.
At ito pinakamatibay na ebidensya na nagkaroon talaga ng dayaan. Na pinakamatibay na ebidensya na ang binilang ng COMELEC ay hindi boto ng tao, kundi boto ng Smartmatic. O ito, nakita niyo ba yan? O, nakita ninyo yan. Nakalagay, yan po ang presinto sa Barangay 73, Caloocan City. Ang precinct number niya is 750-10757. Ang imprinta, makita nyo sa itaas, sa kaliwa, banda, yan ang papel na inimprinta. Makita sa kaliwa, sa pinakamaitaas ng papel na yan, naka-imprinta ang oras na pag-print na 20 hours, 39 minutes, and 23 seconds. Ngayon, i-confirm natin kung anong precinct number ito. Ang precinct number ito is 750-10757. O tapos, i-confirm natin, nakalagay dito 629 ang voters na bumoto. Tapos, i-confirm natin ngayon sa nilabas na resulta. Pero bago ko i-kuha niya, ito yung resulta. Ayon ito sa COMELEC. Records ng COMELEC to. Sa precinct number 750-10757 na may 629 voters na bumoto, dumating ito sa computer nila, anong oras? Noong May 9 ay 19 hours, 27 minutes, and 28 seconds. Pero na-imprinta, 20 hours, 39 minutes, and 23 seconds. Ibig sabihin, pinadala mo ng resulta bago nag-imprinta, which is bawal sa batas. Dapat nakulong na sila ngayon. Yan ang nangyari sa Barangay 73, Caloocan City. Next, ito naman sa Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Ang nangyari doon ay inimprinta ang balota alas 12:16 ng umaga, 23 seconds, nung May 10 na. Okay? Kasi May 9, ibig sabihin May 10 na sila nag-imprinta. Pero, yung resulta na natanggap na ng COMELEC ay pinadala noong kwan pa, 20 hours, 55 minutes, and 51 seconds. Ibig sabihin alas 8:55 minutos and 51 segundos. So, yan ang nangyari. Ibig sabihin, 3 hours earlier than the actual printing. Yan. Next, ito naman, sa presinto sa Barangay Putatan, Muntinlupa, ang Demesa Elementary School. Nakalagay din dito na imprintas, tingnan nyo sa kaliwa, yan ang election return. Na-imprinta sa 20 hours, 27 minutes, and 1 second noong May 9. At pinadala, natanggap ang resulta, 19 hours, 47 minutes, and 37 seconds. Ibig sabihin, mas nauna siya ng 39 minutos. Hindi pwede mangyari kasi bawal sa batas. Nakalagay po sa batas, no? Section 20, na bago magpadala, kailangan mo na i-imprinta yung mga resulta. Ito naman, nangyari naman sa Barangay San Nicolas, Zambales. Nakalagay na na-imprinta 19 hours, 52 minutes, and 28 seconds. Pero pinadala, natanggap na ng COMELEC na computer 19 hours, 20 minutes, and 58 seconds. Ibig sabihin, mas maaga siya ng 31 minutos. Yan ang nangyari. Okay, ito naman, sa Binondo, Manila City lang, Barangay 128. Nakalagay, ay inimprinta ito ng sa 21 hours, 2 minutes, and 2 seconds. Pero natanggap na ng computer noong 20 hours, 59 minutes. Ibig sabihin, lamang ng 3 minutos. Next, ito naman sa Barangay Santa Fe, Abuyog, Leyte. Na-imprinta noong 21 hours, 31 minutes, and 38 seconds. Na ibig sabihin ay alas 9:31 minutos at saka 38 segundos. Pero natanggap na ng COMELEC 19 hours, 21 minutes, and 50 seconds. Ibig sabihin, alas 7 pa lang natanggap na. So, 2 hours mahigit ang mas maaga. Next is, sa Tayak, Bantay, Ilocosur. Ang na-imprinta, yung baluta, ayon sa kaliwa, makita mo, yan ang election return, ay 20 hours, 34 minutes, and 15 seconds. Pero natanggap siya ng computer ng COMELEC, 19 hours, 24 minutes, and 45 seconds. Ibig sabihin, lamang ng 1 oras, mas maaga na 1 oras. So, iyan naman po makikita nyo.
Sa dami-dami niyan, ha? Barangay Silangan, Rizal. Ayan, isa-isahin ko na lang, ha? Barangay Putatan, Muntinlupa ulit. Okay. Sa Lakeview Elementary School yan. Tapos sa Barangay 90, Caloocan City. Ganon din. Sa Barangay Pamplona 3, Las Piñas. Ganon din. Sa Barangay 73, Caloocan City. Ganon din. Sa Barangay 64, Tacloban City. Ganon din. Okay, sa Barangay 5, Caloocan City. Ganon din. Sa Barangay 123, Caloocan City. Ganon din. Ay, parang na 123 tayo, ha. Sa Barangay 90, Caloocan City, ganun din. Sa Barangay Bambang, sa Calaca, Batangas, ganun din. Sa Barangay BF Interior Village, Las Piñas City, ganun din. Sa Barangay 55, Caloocan City, ganun din. Sa Barangay BF Homes, Parañaque City, ganun din. Sa Barangay 8, Caloocan City, ganun din. Sa Barangay Paing, Bantay, Ilocosur, ganun din. Sa Barangay 56, Caloocan City, ganun din. Sa Barangay San Andres, Tarlac, ganun din. Sa Barangay Paso de Blas, Valenzuela, ganun din. Sa Barangay 123, Caloocan, basa ko na yan. Ito naman sa Malanday, Marikina, ganun din. Sa Barangay 18, Caloocan City, ganun din. Sa Barangay BF Interior Village, Las Piñas City, ganun din. So, isa pa sa Barangay 8, Caloocan City, ganun din. Barangay Alabang Village, Muntinlupa, ganun din. Barangay East Trembo, Las Piñas City. Sa ngayon, hindi ito Las Piñas, dapat Taguig na ito ngayon, pero noon ng araw, Makati. Okay, ganun din. Sa Barangay Talundos, Las Piñas, ganun din. Barangay 56, Caloocan City, ganun din. Sa Barangay 47, Tacloban City, ganun din. Ayan, ayan ang nakita ninyo. So, napakaraming ebidensya para sabihin na nandaya talaga na Smartmatic ang boto. Ngayon, may papakita lang ko sa inyong isa pa. Nakita nyo yan? Nakita nyo ba yan? Ang ibig sabihin yan, pag pinalakihan ko yan, palakihan natin. Tingnan nyo, sa unang pagbugso ng mga resulta pagpadala ng alas 17 ng gabi, ay ang naipadala sa mga computer ng Comelec ay 958,000. Ano hindi? 1,525,637 na boto. Ang napunta kay BBM ay 958,219. Iyan ay 63%. Kay Leni naman, 409,608. That is 27%. Ang kay Pacquiao naman ay 76,668. That is 5%. Ang napunta kay Isko, 54,755, 4% yan. Napunta kay Ping, 26,387, 2%. So, yan ang ang kasunod na bugso na pagpadala ay isang oras, no? Sa 20 million na boto, 20,061,691, ang kabuang boto na nakuha na ni BBM ay 12,065,875, 60%. Ang nakuha naman ni Leni ay 5,756,125, bali 29%. Ang nakuha ni Pacquiao, 957,851, 5%. Nakuha ni Isko, 874,188, 4%. Nakuha ni Ping, 407,652, 2%. So, yan. Kasunod na bugso, sa 15 million, 330 na ang nakaabot na nabuto ay 25,459,000. So, ang nakuha ni BBM ay kabuuan na total 15,339,878. 60% pa rin. So, kay Lene, 29%. Kay Pacquiao, 5%. Kay Isko, 4%. So, hanggat sa pinakahuli na pagpadala, wala nang pagbabago. Laging 60% ang napunta kay BBM. At laging 28% o 29% ang napunta kay Leni. Ang napunta kay Pacquiao, laging 5%, nag-6%, nag-7%. Ang napunta kay Isko, laging 4% lahat. Napunta kay Ping Lacson, 2% lahat. Ano ibig sabihin yan? Paano dapat hindi maging uniform yan? Di ba? Dapat magbabago yan. Kaya lang, sinasabi ng kakampi nila sa Pandaraya, yung PPCRB,
That is the law of large numbers. Ayan ang palusot nyo, law of large numbers. So anyway, nakita nyo na yan. Hindi rin ako maniwala kung ganun mangyayari. So ano pa ngayon ano pa ngayon ipapalabas ko? Ngayon, gusto ko lang ipakita ang itong pinakapakay ko. Sagot mo nga, Lay. Pakisagot mo. Gusto ko malaman ninyo na ito, noong nanalo sa COMELEC, ito yung grupo nila ni T.N. Trayo, ay nag-utos ang COMELEC na disqualified ang Smartmatic. So, kung nag-utos ang COMELEC na disqualified ang Smartmatic, at nag-utos din ang COMELEC na pinapapili ang grupo nila ni T.N. Trayo na mga presinto na gusto nila buksan para malaman kung talagang may daya ba o wala. Ang problema, hanggang ngayon ay hindi pa nila tinutupad ang kanilang pangako. Yan ang problema sa COMELEC natin. So ito, basahin natin. The Commission in Bank shall upon motion authorize a recount utilizing for the said purpose either the physical ballots or the ballot images which are the functional equivalent of the physical ballot at no cost to petitioner. This is consistent with the Commission's commitment to uphold fair, orderly, and honest elections and to pursue all avenues to strengthen transparency in the conduct of elections. Wherefore, premises considered, the Commission in Bank hereby resolved to grant the petition. Smartmatic Philippines Incorporated is disqualified and disallowed from participating in any public bidding process for elections in the exercise of its administrative power to decide all matters affecting election and in pursuit of its constitutional mandate. Further, the Commission hereby resolves that in the exercise of its administrative power, it may, upon petitioner's instance, order the conduct of the recount of ballots in areas in every region in the country, the procedure and extent of which to be determined at no cost to the petitioner. Okay? So ngayon, nakita ninyo, ang COMELEC nangako na magre-recount, magma-manual audit ulit. Pero hanggang ngayon ay hindi tinupad. Nagbigay na ng listahan ang grupo ng Tintrayo kung anong mga represento ang bubuksan. Hanggang ngayon hindi pa pinabuksan. Alam niyo ba kung anong pinili ng Tintrayo? Lahat po ng baluta sa Santo Tomas, Batangas ang pinili nila. Kasi lahat po ng baluta sa Santo Tomas, Batangas ay dumaan sa 192.168.0.2 na makina. So dito natin malaman ngayon kung ano ba talaga yung makina na yan, kung totoo ba nagsasabi. Okay? So ilang muna siguro aking masasabi sa ngayon at isang oras at 1 hour and 11 minutes na tayo. Rogelio Abalos, gandang hapon, idol. Bernardo Minjula Inarage, meaning it is program ang computer. Tama po, ganun lang kasimple. A.B. Fulgencio, nakapagtataka sa lahat ng rally, laging dinudumog ang kampo ng mga camping. Eh wala, dinudumog nga. Sila naman, ano ba nang masabi mo? Sila naman may Smartmatic. Si Lisa Piolino, nakapagtataka talaga. Bernardo Minjula Inalagim, actually, nasa isip ko na yan, paano ko maalala yan kung ilan ang boto sa akin precinct na binutuhan ko. LB Fulgencio, paano po yan, Dr. To, ang isi parang kinakampen ng Smartmatic. Okay, mangyari na nakikita ko na papasalihin pa ulit ng Smartmatic. Ninita Novera, Saba pa manual counting na kung ang pagbilang ng boto. Anyway, Pedro Cañada, daya nga tapos kumampi ka pa kay Marcos is yung nga eh. Doming Ligario ay pinalitan. Domingo, Dr. Tocasing, yung tinapon ang nakitang ballot boxes. Yung nga, yung tinapon siguro na nakita sa Cavite, yun ang totoong ballot boxes. Benz Pinida, gandang hapon, Dr. Senator Toto Kausing. Salamat at umabot ako ng live telecast nyo. Mabuhay, mga katotohanan, mga kabunyog. Royal Kagbay, Ninita Novera, Franklin Panugaling, makonfirm ang dayaan kapag wala na sa poder ang mga Marcos at Duterte. Leticia Visbal Gutierrez, tapos Jovel Garcela,
sa US, hindi makapaikot ng mga corrupt na politicians sa US, State Election Commission at Federal Election Commission. Alex Ulin, good afternoon. Tapos Doming Ligario, Dr. Engineer Kabunyog, Toto Kasing, pwede ba natin sampa ng ang Comelec at Smartmatic at present lahat ng evidence? O nga, dapat sampa natin. Nag-announce na kung magsampa tayo ng civil case laban sa kanila. At kung sino gusto sumali sa akin, magiging class suit yun, ay email mo lang ako sa totokausing@yahoo.com. Ibigay niyo buong pangalan nyo, address ninyo, at ako lang nakakalam dyan. Ilagay nyo rin ang cellphone number ninyo at kunan ng litrato ang inyong mga ID, valid ID, ha? Isasama ko kayo. Ito pong aking email address. Huwag kayo maglala, itatago ko yung address ni pangalan ninyo lahat. Alolalia, friend Marlo Fabian, Binben, good PM. Sutolits Calderon, Sir Toto, di kaya si Jitski ang utak ng lahat. Si Jitski po ang luhat ng utak ng lahat ito. Si Babo J, nag-away-away na mga mandaraya dahil sa ambisyong umupo sa gobyerno. Siguro may usapan sila na term sharing. Kaya lang mukhang nasarapan si Bungbong, ayaw na umalis. Alolalia, good day, Dr. Toto Bunyog. Minga at Sako at Adchaw. Tama po kayo, Attorney Kausing. New Delina, Nakaw, Nakwa. Tama ka, Sir Toto, ibubuto kita, pati si Sir Enzo. Josie Istoso. Attorney, hindi masasabi, sabi ni Digong na dinaya ni Marcos ang eleksyon ng 2020 dahil kasamang anak niya sa Pandaraya. Sa tama, Derms BC, malaking bagay ang pakinig ng mga nakakaunawa na dapat magsalita, magkomento kasi sabi nga evil triumphs when good men do nothing. Tama po kayo. Cecil Esquivel, Dr. Toto Kasing, good day. Tama po kayo. Totoo, naglubid ng paliwanag si Garcia ng Comelec ng 2022 election na wala po approved procedure. Gumamit ng modem using one IP address. Totoo violation Comelec procedure. Hindi lang violation ng Comelec procedure, kundi batas mismo binayolit niya. Okay? So, magandang hapon po sa lahat, no? At Romel Bengson, Rogelio Tapado, Ben Spinida, grabe talaga mga pandaraya ng Smart. Tito Palor, Bueno Balberan, Karta, magandang hapon po sa inyo lahat. At magandang hapon, George Erwin Garcia, Smartmatic.